Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, Cheaper Medicines Act, sagot ba sa nagtataasang presyo ng gamot? Bata-bata niya pa. Kaya pa tumutol. Napakaming pera. Naawa ko sa kanya. Iwan siya ng bulsa namin kukunin niya panggamot. Mga batang sumisisid ng buhangin, bakit nasadlak sa ganitong gawain? Yan lang daw kakabuhay namin. Kaysa magnakaw. Delikado po talaga. Bakit po ginagawa? Para lang po kumita ng pera. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Araw-araw, daan-daang tao ang pumipila dito sa DSWD Crisis Intervention Unit. Tinitiis ang init at gutom, makakuha lang ng gamot o tulong pinansyal na sasagot sa kanilang pangangailangan. Gaya ni Lorene, 24 na taong gulang. 4 na oras man siya sa pila, tila baliwala ito sa kanya. 103. Mabigat na pasanin kay Lorene ang pang-araw-araw na gamutan ng kanyang anak. Kaya hindi siya magkanda o gaga sa paglapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para humingi ng tulong. Guarantee letter po para sa ospital at saka pambili po ng gamot. Pangkuhan po ng gamot. Sa ospital nakaratay ang 1 taong gulang na anak ni Lorene na si Luis. Halos 4 na buwan nang pinahihirapan ng sanggol ng cancer sa kanyang mata. Naawa po ako. Siyempre ang bata-bata niya pa. Kaya pa tumutol. Napakaming pera. Naawa ko sa kanya. Saka iwan siya ng bulsa namin kukunin niya panggamot. Bawat linggo, kailangan niyang makalikom ng 4,000 para sa chemotherapy at mga gamot ni Luis. Sa ngayon, nasa ika-4 na cycle pa lamang si Luis at dadaan pa sa 9 na cycle ng chemotherapy. Hindi raw sapat ang kinikita ng asawang promodizer sa isang mall para matugunan ang pangangailangan nila. Kulang po kasi sa mga panggastos namin, tsaka sa ano nga po, nung dati pa nga po, hindi pa nga po siya nagagamot, kulang na. Di lalo na po ngayon na magagamot pa kami ng anak ko, di lalo na po kukulangin yung kinikita niya. Isa lamang si Lorene sa mga Pilipinong hirap tustusan ang pangangailangan sa gamot. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng World Health Organization noong taong 2000, nasa 30% lang ng mga Pinoy ang nakakabili ng esensyal na gamot. Ibig sabihin, nasa mahigit 50 milyong Pilipino ang hindi nakabibili ng kailangang gamot. Kung ikukumpara kasi ang halaga ng mga gamot sa bansa sa ibang third world countries, 10 beses mas mataas ang halaga ng ilang gamot dito sa bansa. Ang isang brand ng mefenamic acid halimbawa na nasa 27 pesos dito sa Pilipinas, 2 pesos and 50 centavos lang sa India. Ang isang brand naman ng gamot na amlodipine, isang anti-hypertensive drug, 7 pesos lamang sa India, samantalang dito sa Pilipinas, nasa 77 pesos ito. Upang mapababa raw ang presyo ng gamot, iba't ibang panukalang batas na ang inihain sa Kamara at Senado. Tinawag na House Bill 2844 o Cheaper Medicines Act of 2007 ang bersyon ng Kamara, samantalang Senate Bill 1658 o Quality Affordable Medicines Act naman ang bersyon ng Senado. Halos pareho ang nilalaman ng mga panukalang batas, maliban sa isang probisyon na nasa bersyon ng Kamara. Ito ang pagbuo ng Drug Regulation Board na kokontrol sana sa presyo ng gamot sa bansa. Sa pinal na bersyon ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso, nabura ang probisyon sa pagtatag ng Drug Regulation Board. Ito ang nilagdaan at isinabatas ng Pangulo na Republic Act 9502 o ang Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act of 2008.
Ang grupong Health Alliance for Democracy o HED hindi sang-ayon sa ipinasang batas. Yung batas na politika na hijack pa. No? Na politika dahil ang daming version, pero hindi naman kinuha yung pinakamagagandang version. Sa isang bansa kung saan ang industriya ng gamot ay dekada-dekada ng monopolyado ng iilang mayayaman at malalaking negosyo para mapababa at maging abot kaya ang presyo ng gamot, susing paraan yung drug regulation. Sinang-ayon na naman ito ng isa sa nagpanukala ng batas sa Kamara. Very important was drug price regulation because over the years, it was proven, and the market has proven, DOH has also shown this graph, wherein the wholesale market is monopolized by a single company, where 80% of the wholesale market ay napupunta sa isang kumpanya lang. Sa pinal na bersyon ng batas, mas pinaiigting din ang pagsusulong ng parallel importation. Sa parallel importation, aangkat ang bansa ng mga murang gamot mula sa ibang bansa tulad ng India at Pakistan. Ang parallel importation ay may papel sa kasalukuyang problema natin. Maaaring siyang maging pansamantalang tugon para kagyat na bumaba yung presyo ng ibang mga bilihin. Magkakaroon ka ngayon ng choices o pagpipilian dahil binibilian ng gobyerno. Pero sa halip na mag-angkat, mas makatutulong daw sana kung ang bansa mismo ang gagawa ng hakbang para magtayo ng sariling industriya. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa importation. No? Kung gano'n ang gagawin natin, we are short-selling ourselves. Kasi andito sa Pilipinas yung raw materials. Kaya malaki ang potensyal na tayo ay gumawa ng sarili nating industriya na maaaring magbenta ng mas murang gamot. Giit naman ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP, walang sapat na kakayahan ng bansa para gawin ito. The country itself has no basic research. The country doesn't have many raw materials which can be used in pharmaceutical production, etc. All has to be imported from abroad, so that makes it much more difficult. Sa palit ng pagkawala ng Drug Regulation Board, binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na magtakda ng maximum retail price o ceiling price sa ilang piling gamot na irerekomenda ng Department of Health. Ito ang nilalaman ng Executive Order 821 na nilagda ng Pangulo noong nakaraang buwan. 5 mahahalagang gamot ang kumpulsaryong babawasan ng 50% ang presyo. Kabilang dito, ang ilang gamot sa cancer, hypertension at antibacterial. Voluntaryo namang ibababa ng mga kumpanya ng gamot ang presyo ng 16 pang essential drugs. Pero para sa HED, kakarampot na bilang lamang ito kung ikukumpara sa napakaraming mahahalagang gamot na kailangan ng marami. 21 lang yan sa mahigit kumulang 647 na essential drugs at more than 16,000 na registered drugs sa market. Unang-una, napakarami ng gamot, So, itong mga listahan na to ay binuo ito ng isang survey at sa aming pagtitingin dun sa mga ibang butika. So, ito ay nagko-comprise ng 70% of yung halos total sales sa mga mahihirap o yung mga gamot na ginagamit ng pinakamaraming tao. Pero tila hindi ito nararamdaman ng ilang mamamayan gaya na lamang ni Rosemary. Hanggang ngayon, problema pa rin ni Rosemary ang mataas na presyo ng gamot ng 16 na taong gulang na anak na si King. Napilitang putulin na ng doktor ang kanang binti ni King dahil sa pagkalat ng kanyang stage 4 bone cancer. Masakit po. Kasi hindi ko pa matanggap na nagkakita ako. Ramdam ni King ang hirap na dinaranas ng pamilya, masuportahan lang ang kanyang pagpapagamot. I-test na lang po yung sakit pag walang ang hirap naman pong maghanap ng gamot. Kasi mahirap lang naman po kami. Dalawa lang sa 6 na gamot ni King ang napasama sa maximum drug retail price na inilabas ng pamahalaan.
Yun nga sana ang gusto naming mapababa yung mga presyo para sa ganun yung mga may cancer patient, magawa din lahat yung mga pangangailangan namin, ganun. Siyempre ang hirap naman kaya sir, yung isipin mo isang bayal lang may mga 4,500, may mga 5,000. Mahirap kayang likumin yun sir. Sinang-ayunan din ito ng doktor na tumitingin kay King. Kung gagamutin mo rin lang isang bata o isang tao, maganda gamutin mo na ng buo kesa yung una, masisimulan mo nga yung gamot pero hindi mo na matatapos. Ang cancer o ang leukemia for that matter, hindi yan parang maaari ka mang gumaling kung may sipon ka o may lagnat ka, galing ka ng kusa Maaring yung sarili mong depensa, ma-overcome yung infection. Pero pag may cancer ka, pag hindi mo ginamot, sigurado mamamatay ka.